Sa loob lamang ng isang linggo, Nico David lost around 5,000 subscribers sa kanyang YouTube channel and people are starting to turn on him na malaman nila ang mga sikreto na kanyang tinatago. With comments reading, "Lagi pa naman kita pinapanood, tas ganyan ka pala." Ang taong ayaw i-address ang issue ay taong guilty. Ngayon, naaawa na ako sa taong to. Napakawalang kwenta pala nito. Dati, nanonood ako dito. Kala ko kasi may kwenta yung mga sinasabi niya at may makukuha kang aral sa kanya. Now, I just see him as a loser, isang typical na social media influencer. Ngunit ano nga ba ang mga bagay na natuklasan ng kanyang mga audience? And why did Nico David become one of the most hated YouTubers sa loob ng Pilipinas? Ako nga pala si AC at sa video ito, tatalakayin natin ang mga sikreto at kababalaghan na tinatago sa likod ng imahe ni Nico David. Unang sumikat si Nico David dahil sa kanyang mga video na kinikriticize niya ang isang TV series sa GMA na ang pamagat ay Victor Magtanggol. Yan lang. Galing sa space yung Mjolnir na yan. Bakit naman, yan lang yung nasira? Aba parang tinambakan lang ng lupa yan. Na kung saan nagresulta ng paglikom niya ng mga audience na just like him ay disappointed din sa TV show na ginawa ng GMA. With comments reading, "Ito dapat yung nagtitrending. Nakakatawa ka sobra. Sobrang on point ang analogy mo and well explained nga naman." Creating a fan base na mahilig sa mga debunking na mga content. Dahil sa panahong ito, halos kakaunti lamang ang mga channel na gumagawa ng ganitong mga content. Kaya nagresulta sa pagdagsa ng mga tao sa kanyang YouTube channel. Not until dumating ang panahon na may isang rising na YouTuber na mas lalamang pa sa kanyang pwesto. Si Mark Jason Warnacolahewa o mas kilala sa pangalan na Makagago Was Up Man ay sumikat sa internet dahil sa pagdedebunk din niya ng mga tao. Pero unlike Nico David, Makagago leaned more sa paggawa ng mga discontent patungo sa mga tao na hindi niya gusto, na kung saan naman nagustuhan ng libo-libong mga tao, boosting his YouTube channel papunta sa mahigit 1 million subscribers. Subscribe ako kasi totoong tao to. Laugh trip yung diss niya, kahit puro mura pero the best mapaliwanag. At nang dahil nga hindi masyadong magkalayo ang mga content nilang dalawa, Nico David and Makagago became friends, adding each other on Facebook and talking to one another from time to time. But as time went by, alam naman nating lahat na walang bagay sa mundo ang nananatiling panghabang buhay. Noong March 9, 2019, nangyari ang paglalaban nila Makagago at Jomar Espiritu sa isang event na ang pangalan ay Sunugan. Some people call him this king. Some people call him this. Some people call him that. With no further ado, I'm gonna call on Makagago! Sa event na ito nangyari ang pinaka-nakakahiyang kaganapan sa buhay ni Makagago dahil dito nangyari ang bagay na bumago sa kanyang buhay. Dahil nung matapos na ang diss battle nilang dalawa, biglang bumagsak sa kanya ang isang napakalaking kamao mula kay OG Sacred. OG! Chill, OG! Hey, leave him! Hold up! Nang dahil sa pangyayaring ito, nag-viral ang pagkakasuntok ni OG Sacred kay Makagago and a lot of people are turning on him and telling him dissing the audience instead of sticking to the battle. Makagago deserves that punch. Makagago, you deserve not only one punch, but many. Sayang, kung wala ka lang bouncers, kinuyog ka na dyan. And while a lot of people are bashing Makagago dahil puro lamang daw mura ang mga banat niya, mas marami namang mga taong kumampi sa kanya dahil naawa sila nang masuntok siya, which also made him think na kakampihan din siya ng isang tao na itinuturing daw siyang kaibigan. Kaibigan kuno kami, sabi niya. Okay, magka-message kami. Pero mga kahombre ko, parang ang weird. Kasi sinasakyan niya yung mga negativity na content, na comments for me. Sabi ko, bakit ako tinitira nito? Akala ko ba kaibigan ako nito? Sabi niya, okay, kaya sabi ko, teka, may kaibigan bang tumitira sa kaibigan? At nang mapansin ni Makagago na parang umiiba na daw ang ihip ng hangin, ayon pa sa kanya, pinakain daw niya ng false information si Nico David para makita niya kung ano nga ba ang gagawin niya dito. Gaya ng mga information na tito daw niya ang former mayor na si Amante at marami daw siyang mga kasama ng mga goons o bodyguards sa loob ng sunugan. And just like Makagago predicted, ibinulgar daw ito ni Nico David sa kanyang video without even doing his own research and uploaded
uploaded the video noong December 24, 2019, stating na, "Kaya lang, hindi ko pwedeng ibigay sa inyo yung pangalan ng tito niya. Kasi yung tito niya ay isang malaking tao. Ikaw, parang fineflex mo sa mga tao na ikaw lang mag-isa pumunta sa sunugan. Pero that is not the case, di ba? Si Makagago galing mag-isa sa sunugan. May mga kasama ka nun, tol. Tama na yung yabang mo sa katawan mo na ikaw lang ang pumunta sa sunugan mag-isa. You did not. At saka pagpasok mo doon, sandamakmak yung bouncer mo sa gilid. Pero ayon pa kay Makagago, ang mga bouncers daw na makikita natin sa litradong ito ay mga bouncer pala ng event na iyon, na kung saan makukumpirma din natin sa isang video ni Mike Swift. Okay, madaming security, over 50, maybe 60, including Green Sun, and the Brandon Vera. Isinama ko pa si Brandon Vera kasi alam kong mahihirapan ako doon sa stage pag naglaban na yung dalawa. Ilang araw lamang makalipas noong December 28, 2019, gumawa kaagad ng video si Makagago replying to Nico David's debunk video with a live stream full of ad hominems and just full-on teasing Nico David. Una sa lahat, basahin natin ang ibig sabihin ni Baboy sa 2 hours niyang content. Nakasulat na lahat sa content. Makagago debunk. 28,000 views lang ang nakuha in 3 days. Binuhat kita last year even though sobrang bigat mo. And then you went up there and then when I left the fuck out of you, you went down. Bagsak na bagsak. Hindi lang isang boom, dalawa, boom! Matapos niyang i-delete ang livestream na ito, tuluyan nang umiwas si Makagago kay Nico David at halos hindi na niya ito ginagawa ng content. But in Nico David's case, he made a decision to do the opposite and created hundreds of videos tungkol kay Makagago at ang mga members ng Brusco Brothers. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na nila kinaya ang sunod-sunod na paggawa ng mga videos ni Nico David at napilitan silang magsampa ng demanda, which Nico David then created a video stating na, recently, makatanggap ako ng 3 demand letter. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yung una kay Merc, yung pangalawa kay Jonah, yung pangatlo kay Makagago. Nang dahil din sa videong ito, mas dumami ang sumuporta kay Nico David dahil sa panahong ito, Makagago was known as the YouTuber with a bad reputation. At wala daw kakwenta-kwenta ang pagsampa nila ng kaso, with comments reading, "So sad that those YouTuber who make good content on social media platform undergo with this kind of butthurt YouTubers. Adults na sila, di pa rin nila alam yung tama sa mali, yung criticism. Kuya Nico, laban lang po, grabe, napaka-brainless ng move nila." Pero in the end, the people who supported Nico David was also the ones who celebrated his victory. At 2 taon lamang nakalipas matapos isampan nila Makagago ang demanda, dumating din ang araw na naipanalo niya ang kaso na matagal na nilang pinaglalaban. At dahil nga hindi niya mapigilan ang kanyang kasiyahan, gumawa kaagad dito ng video noong November 20, 2022 titled Not Guilty and stating na, "I already have a win against you." Alam mo yon, this is such a testament that you have nothing on me. So bro, do yourself a favor. Wag mo na akong isipin, wag mo na akong pag-aksayahan ng oras. At hindi na rin kita pag-aaksayahan ng oras. Katapos niyang manalo sa kaso na ito, patuloy pa rin ang paggawa niya ng mga content involving Makagago sa bawat pagkakataon na mayroong issue na mangyayari, making this video from 9 months ago his last video associating him with Makagago. Not until noong November 7, 2024 when Makagago uploaded the video debunking Ato Class S na pangit dahil sa mga mali niyang pananaw sa buhay when a familiar person showed up sa may bandang 22 minutes ng kanyang video. Tumatanggap ka? Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Di ba siya? Damay ka. Damay, no? Shoutout kay Nico David. Ayos. Tangina mo, Nico David, ha? Kaya pala. Sa video ni Makagago, Ato claims na tumatanggap daw sila ng pera sa eleksyon kasama ni Nico David. At nitong nakalipas lamang daw ay kasama niya daw si Nico David sa pagtanggap ng pera na ito. Which enraged Nico David nang malaman niyang nasali siya sa content ni Makagago and uploaded a video to clarify everything and stating na, "I don't want to be associated with you anymore. Nagigets mo ba? As much as possible, I am moving
away from you. 3 araw lamang makalipas matapos ni Nico David i-upload ang videong ito, Makagago uploaded a 1-hour video sa kanyang YouTube channel titled Nico David, The Biggest Deceiver, na kung saan paunti-unti niyang binubulgar ang lahat ng mga sikreto at kasinungalingan ni Nico David. Sa loob ng video ni Makagago, in-explain niya ang iba't ibang mga allegations patungo kay Nico David, gaya ng kanyang pagsisinungaling sa kanyang mga audience na hindi daw siya naninigarilyo. May balcony tayong maganda, doon tayo maggigitara. Hindi tayo magyoyosi. Kasi walang nagyoyosi sa amin. Wala magnanakawan ng lighter dito. Wala. Ang mga magnanakaw, mga kabatas lang yun. Issue. Hoy, gabi na, kaya ano na tayo ha, pwede na tayo Ito meron talaga. Pero hindi sa akin, nakita mo puno. O, diba? Hindi ako nagyoyosi. Pero kitang-kita naman natin sa videong ito na puno lamang ito ng kasinungalingan. Kamatis Analysis Unit then followed up Makagago's video ng kanyang sariling livestream na kung saan pinakita niya ang iba pang mga videos na naninigarilyo si Nico David. Not do the roast. Kasi I appreciate your may sindi na guys. May sindi na. criticism. I listen to it. Ayaw nyo ng roast, okay fine. Bakit ayaw nyo ng roast? Kasi may sindi na. it promotes toxic behavior in a relationship. Na kung saan naman hindi din nagustuhan ng kanyang mga fans ang kanyang pagsisinungaling with comments like, ano kaya meron, ba't kailangan pang i-deny ang pagyoyosi? Di na lang kasi aminin na nagyoyosi siya. Di naman niya ikakasira yan. Sa madaling sabi, isa siyang malaking sinungaling. Baka papagalitan ni mama pag nakita nagyoyosi. Isa pang allegation na sinasabi ng mga tao ay mapanghinga daw ang kwarto ni Nico David. This is from Kayu's livestream na kung saan ini-interview niya si Christian Bertgray when he suddenly stated na ang pinaka-naalala ko sa kanya, nagdala ako ng 3 hamburger, kinain niya yung 2, nagdala kami ng kwek-kwek ni Lawrence, tapos ang baho ng kwarto niya, tapos kada punta namin, pinapalinis niya yung ano niya, yung timba niyang iniihian, tapos never ko siyang nakitang naligo or basa yung buhok, tapos kada punta ko doon, ang dami niya, si ganito, may issue si ganito, tapos lagi siyang nagno-note sa mga sasabihin niya, ibibideo niya, ayun lang. Yun na yun. Oo, tapos meron siyang aso doon sa may labas ng ano niya. Baka yun daw inaamoy mo. Hindi! Ibang amoy ng aso sa mapanghing kwartong ihi ng tao. Diyos ko naman, di man ako bata. Kamatis Analysis Unit then provided another proof na sa Arinola nga daw umiihi si Nico David and played a video sa kanyang livestream stating na Narinig niyo yun? Teka, ihilang ako. Teka lang, ihilang ako. Teka lang talaga, umiihi pa ako ha. Pero let's just sit in mga kamatis ha. Narinig niyo yun? Malakas tapos may BG music pa yung kay Andy. Exactly. Tignan niyo yung direction ng mic niya. It's a freaking dynamic mic. Sensitive to sa harapan. Pag nasa likod ka, mahihirapan ka. So, ibig sabihin, eto si Nico David umiihi sa side ng mic. Hindi sa likod, sa side. Kasi pag dito ako sa may pintuan mga kamatis, kamusta? Iihi lang ako mga kamatis Malakas dyan, right? 4 feet ako sa side. Mas malakas, di ba? Kasi dynamic to. Another allegation kay Nico David na bigla na lamang nabulgar ay ang pagtanggap daw niya ng pera mula sa mga politicians kasama si Ato. Pero parang nagko-contradict ang mga sinasabi niya sa kanyang latest video. Dahil sinabi niya na tumatanggap daw siya pero hindi pwedeng ilabas ang mga details. And then later in the video, he stated again na he didn't say na tumatanggap daw siya. Tumatanggap ka. Netong nakaraan, tumanggap ako. Kasama si Nico David, tumanggap kami. Okay, so, totoo naman yun. I did. Kaso nga lang, di ko pwedeng ibigay sa inyo yung detalye. Kasi parehas kayong kumuha. Hindi ko naman inaamin yun Or hindi ko rin dinidena yun. Sabi ko lang, kayo magpatunay. Ngayon, in the end, he did admit na tumatanggap siya. Pero ayon pa sa kanya, ay para lamang daw ito sa panggastos niya para sa legal support. Para kung kakasuhan na naman daw siya, ay mayroon na siyang pambayad dito. Ayon din kay Makagago, ayaw daw ni Nico David na ginagawan siya ng content na nagdedebunk sa kanya. At ito din ang isa sa mga rason kaya maraming mga tao ang nagagalit sa kanya dahil si Nico David daw ay isang debunker na hindi pwedeng i-debunk dahil kung i-debunk daw siya ng mga tao ay magwawala daw ito. Isang example na lamang ng claim na ito ay noong ginawan siya ng iilang mga debunking videos ni Head Turners TV when Nico David suddenly called him and stating na anong kailangan mo sa akin? May kailangan ka? Tangina mo, ikaw tumawag ako, may kailangan? Mumurahin mo ako? Huwag mo akong mumurahin. Gago, advice yun. Advice yun, tanga. Advice. Ano ba sabi sa'yo advice? Ano yung sinasabi mong bias ako? Ha?
Another example din ay nung ginagawa ng content ni Kamatis Analysis Unit si Nico David, criticizing him and debunking him when he tried to file a copyright strike papunta sa kanyang channel. At nang dahil nga na sa ilalim ng fair use ang mga content ni Kamatis Analysis, his copyright strike submission got denied. At hindi lamang ito isang beses niya ginawa, but he did it 3 times. At sa 3 beses na nag-submit siya ng copyright strike, lahat ng ito ay na-deny. We received the copyright infringement notification below regarding your video. We believe your content is protected by fair use. My goodness! Ngunit kung sa tingin nyo na dito na lamang natatapos ang lahat, nagkakamali kayo. 3 years ago, Nico David also criticized other vloggers dahil nga nagpo-promote ito ng sugal and stated na, ang galing ng ibang vlogger no, biruin mo, nanalo sa sabong, may hawak pang pera at bagong kotse, kaso di mo naman nakikitang naglalaro ng sabong. Tips naman dyan mga sir, i-vlog nyo naman. Pero after criticizing other vloggers for promoting gambling, he himself then pinned a comment sa ilalim na kanyang YouTube video ng isang link papunta sa website ng online sabong, which not only proved na he is a hypocrite, but it also shows na he is a two-faced person. After Makagago uploaded his 1-hour video, pinrivate kaagad ni Nico David ang response niya sa video ni Makagago at patuloy na nag-post ng mga video sa kanyang YouTube channel na parang walang nangyari. And in order to mitigate the harsh comments, he decided to turn off all comments sa kanyang mga recent videos and decided to not respond sa mga allegations na pinapalabas ni Makagago. To top it all off, hindi lamang si Makagago ang nabiktima ni Nico David dahil mayroon pang iilang mga YouTubers na nabiktima din dahil nagtiwala sila sa taong ito. Gaya na lamang kay Attorney Rani Libayan, isang biktima din ni Nico David dahil matapos ipanalo ni Attorney Libayan ang kaso na isinampa nila Jonah, Merk at Makagago, ilang buwan lamang nakalipas nang magkaroon siya ng sarili niyang kaso laban kay Rafi Tulfo, makikita natin na si Attorney Libayan at tinitira ni Nico David at patuloy na ginagawa ng content. Yung linalabas kasi ng mga vloggers niya is all yung depensa ni Rani sa kay Tulfo. Pero ito na naman, no? Para talagang hindi ka natuto doon sa kaso mo. Akala ko ba naman naging expert ka na? Walang defamatory statement na sinabi namin. O kaya, walang actual malice. Kasi ang dedepensahan namin, yung mga sinabi namin na inaakusa sa amin ng cyber libel. Hindi yung sinabi ni Rafi Tulfo. Ang rason din kaya hindi kino-consider na kaibigan ay Attorney Libayan si Nico David ay dahil ayon pa sa kanya. If you want to be in social media, sige lang, wala namang problema. Tapos ngayon, ang gagawin mo, maninira ka ng trabaho ng tao, tapos iiyak-iyak ka. Lagi niyang sinasabi dito, magkaibigan daw kami. Well, we had the potential siguro na maging magkaibigan noon. Pero after knowing him, no. Inatake niya yung profession ko. Pinapalabas niya na pera-pera lang. Tapos sasabihin niya, kaibigan ko. Hindi ko kaibigan yan. Siguro nung umpisa, I was considering it. But when I got to know him, no way. Siguro mas magiging kaibigan ko pa si MG. Alam niyo kung bakit? Because MG is real. Totoo siyang tao. Relax lang po, attorney. Yan ang mga taong di marunong tumanaw na mga nagawa niyo sa kanya. Pandapos kunin at naipanalo ni attorney yung kaso niya, di pa rin natuto? Imagine, kini-question mo yung kakayahan ng isang tao bilang isang abogado. Isang abogado na isa sa dahilan kung bakit nanalo ka sa kaso. And not only did he turn on Attorney Libayan, mayroon ding isang YouTuber na allegedly ay trinidor din ni Nico David. Makikita natin sa mga lumang larawan na ito na naging magkaibigan nga sila Christian Mark Gray at Nico David. Ngunit sa kasamaang palad, bigla na lamang itong nasira nang dahil sa isang issue na nangyari kay Christian Mark Gray. Siguro last nag-usap kami, tingin ko lang siguro yung mga panahong nagagawa ako kunwaring hiwalay kami ni Idang. Yung siguro mga August, mga gano'n. Pero after nun, wala na. Tapos napatuloy pa na ako. Tapos hindi na kami okay. Kasi kung ano sinabi niya sa'yo, kung ano ng mga pinagsasabi niya shit sa akin. Yun nga, kasi sabi mo Tulfo moments siya lang kayo nagkakilala, diba? Yes. At yung Tulfo moments, hindi na kami magkaibigan kasi ilang beses niya ako tinira. At iba't ibang mga bagay pa daw para masira ang imahe ni Merk and stating na meron pa si Merk daw, di mo daw tropa. Noon pumupunta dito yan. Kasi ginagamit ako para siraan si MG tsaka si Jonah. Sabi niya, ginagamit ko siya. Oo. Ang dami niyang sinasabi sa akin sa convo tungkol kay Kuya MG pero wala akong sinabi kahit na anong masama kay Kuya MG nasa con. Sinabi ko pa sa kanya na
idol ko nga si Kuya MG. Idol ko si Kuya MG, ganto. But with Nico David stating na he will launch a full force attack papunta kay Makagago, I'm really glad na linagay mo to sa main channel mo. Kasi I can finally attack you with full force, okay? Get ready! Kasi, tol, ayoko na sa'yo. Naintindihan mo ba? As much as possible, I am moving away from you. I am moving from the style na nabuo ko dahil sa'yo. Questionable talaga kung bakit bigla na lamang siyang tumahimik and uploaded a post stating na hayaan na lang muna natin silang mag-post pa tungkol sa akin. For now, let's keep moving forward. At isa pang post sa kanyang Facebook page stating na I won't be answering any allegations thrown against me. Sasagot po ako in my own time. For the meantime, I will continue to post content and moderate all my social platforms as I see fit. A few days later, ginawa na naman yung public ang response niya kay Makagago, making the viewers question kung ano ba talaga ang next move niya at bakit bigla na lamang niya ito ginawang public. Habang ginagawa ko ang video na ito, a lot of people are now swarming his channel with harsh comments, and Nico David lost another 5,000 subscribers. At mas lalo pa itong nabawasan nang ginawa ni Makagago ng part 2 ang pagdebunk niya kay Nico David, making a total loss of around 11,000 subscribers sa loob lamang ng buwan na ito. Additionally, noong November 20, 2024, bigla na lamang nagparamdam si Doc Adam and uploaded a post sa kanyang Facebook page stating na, "Hoy Makagago, sa palagay ko, ang daming mali sa videos mo tungkol kay Nico David. Kailangan ko yata bumalik para ipakita yan sa tao. Mag-ingat Makagago, nakatingin ako sa iyo and alam mo kung ano nangyari sa dati eksena natin, or do I need to remind you?" Na kung saan naman dinilet niya makalipas lamang ilang minuto, pero huli ng lahat because Makagago already saw it. Kaya sinagot din ito ni Makagago and uploaded a post stating na, "Dear Doc Adam, threat yan. Kung babalik ka lang para ipagtanggol si Nico David sa ginawa niya sa akin na 5 years na pagtitira sa social media at para palakihin na naman ang ulo niyan, ay wag na lang. I respect you sa mga pinaglalaban mo noon. Pero dito, para konsintihin mo ang mali niya, ano-ano naman po ang nakikita niyong mga mali sa mga nilalabas ko. Lahat puno ng resibo. Siya yung nag-imbento ng kung ano-ano sa buhay ko. Sinagot ko lang lahat. Nasa phase na ako ng character development from the help of Caillou and the Torny Libayan. Hindi ako natatakot sa inyo. Kaya for now, we'll just have to observe kung ano pa ang mga susunod na mangyayari, and only time will tell kung ano nga ba ang mangyayari sa kanyang YouTube channel.